Mga kapatid, kayo po ay nakatutok pa rin sa Face to Face at kanina nga po napakinggan natin lahat ng mga sama po ng loob ni Aling Adorasyon tungkol po sa kanyang kinakasama na madalas nga daw ang pag-inom at nalalasing nga daw ho kayo kadalasan, Mang Ernesto. Alam po ba ninyo na pagka kayo'y nakakainom, nakakapagsabi ho kayo o nakakapagsalita kayo ng hindi magaganda sa mga anak po ninyo at apo ninyo? Inamin ko po na minsan, nabibigla ako. Opo. Dahil sumasama rin naman ang loob ko eh. Bakit po? Ano pong kinasasama ng loob ninyo? Tuwing magkakaroon kami ng argumento o pagtatalo, wala siyang pangas kundi, lumayas ka rito. Lagi pong sinasabi yan ni Nanay Adorasyon sa inyo. Yun po, ganun po. Minsan naman po, may pagtatalo kami na medyo napatindi yata sa pandinig niya. Oho. Ang gagawin, pag lumabas ka, pag hindi ako lumabas, habulin na ako. Hinahabol po kayo? Siyempre, paano kita kahabulin? Masama na yung mga ginagawa mo. Oh. Pero gaano po katotoo na yung pensyon po kasing nakukuha ninyo, buwan-buwan, yun nga ho ang kinakasama ng loob ni Nanay Adorasyon, nagagastos nyo nga lang daw ho sa pambili ng alak. Imbis na paunti-unti, binibigyan nyo siya konti para ho sa mga apo ninyo, sa anak po ninyo. Sa sigarilyo niya lang, kulang pa eh. Kasi po, yung 1.7 na natitira na yun, opo. gaano lang po papatak ang isang araw nung may 50 lang po. Oh, 1.7 eh. Pero kailangan ho ng pambili ng bigas, ng ulam. Pero... Bakit? Sandali lang. Nais po namin kasing maunawaan, Mang Ernesto, para nang sa ganun po, matulungan namin kayo. Bakit ho ba kayo nagiinom? Ano po bang dahilan? Kasi po, Opo. pagka hindi ako umiinom, Oho. kasi nagkaroon na po ako ng ulcer eh. Oh. Mahina ang panunaw. Oh, edi dapat lalong mas bawal ang alak sa inyo. Hindi po, parang... gusto nyo lumala yung ulcer. Naman. Ayun, sabi ho ni Hans, kung gusto nga daw ho ninyong lumala yung ulcer, alak ho ang kalaban yan. Pag sinabi niyong ulcer, alak, hindi pwede. Dalawang klase po yun. Dalawang klase yun. Isang panunaw nga. Ay, hindi ho yun panunaw. Pampabilis po yun, Mang Ernesto. Natawa kayo. Mapapabilis po lahat ng mga bagay-bagay pagka ganoon. Mamaya tatanungin natin kay Dr. Camille kung tama yung pangunawa po ninyo dyan. Hindi ho kaya ang parang nangyayari. Huwag po ninyong ikakagalit, Mang Ernesto. Parang dinadahilan nyo na lamang po yun. Para kayo ay makainom gabi-gabi. Kayo po ba'y naglalambingan pa? Hindi na? Bakit? Kailan ho kayo huling sinabihan ni tatay ng I love you? Meron na po 9 na taon ngayon. Oo, bakit po? Paano nga, minahal nga po niya yung alak eh. Masamahan pa niya yung alak kaysa sa amin. Kita nyo na? Hindi ho ba kayo natatakot na baka kayo ay magkasakit po? Hindi po, malakas ako sa itaas eh. Oh? Sabi po, nag-text sa inyo. Nasabi naman po na okay pa naman. Malakas-lakas pa. Basta akong bahala sa'yo, Ika. Ba talaga naman? Wow! Ikaw ba, Hans? Malakas-lakas ka ba? Hindi ko alam kung sa taas o sa baba, Chang. Hindi ho kaya kayo umiinom, Mang Erning, dahil may mga sama ng loob po kayo? Libangan na nga lang daw niya yun eh. Ano po ang mga naging sama ng loob ninyo? Para po maunawaan kayo ni Aling Adorasyon. Yun nga po ang una kong kinasasama ng loob. Tuwing magagalit sa akin, wala siyang pangas kundi magmura, magpalayas, magpaano. Matagal yun, paulit-ulit. Magmula nang mawalan lang akong trabaho. Paulit-ulit na yung ganon. Parang pakiramdam po ninyo sa paningin ni Aling Adorasyon, parang wala na kayong silbi. Kasi, hindi na nga ako nakapagbibigay. Gawa nung... Ay, hindi totoo yun. Hindi ako sa pera. Hindi ako mukhang perang tao. Gawa naman nagamit na sa ibang... Tinulong po ninyo sa kapatid ninyo, nabalitaan ko po. Hindi po yun. Sa anak ko rin po na mahatak yung motor nila. At saka sa kanya rin po, nagkasakit siya. Nangutang sila, pumirma pa yung anak ko para Diyos ko, 3,000 lang? 6,000. 3,000 lang yun. 3,000 lang. Mahirap mo sinungaling. Ay, hindi ako sinungaling na tao.
Hindi ako sinungaling na tao, 3,000 lang, yarap ko sa iyo yung pinagsanlaan ng bahay. Bakit po kayo nagsusumbatan? Yan ang sinasabi ko sa kanya. Gaano po rin katotoo na napag-alaman ko na talaga naman kung gusto nyo nang umalis dun sa bahay, pero hindi lang ho kayo makaalis kasi nga dahil po sa mga apo ninyo, sa anak nyo, kay Nanay Adorasyon. Opo, yung pong isang anak babae na, dahil kasi dalawa po yun, namatay na yung batang lalaki, Oho. ay may anak ko pong isa yun. Eh, talaga pong, kumbaga sa ano, nalulungkot naman ako na hindi ko nakikita yung apo ko tsaka anak ko. Opo. Kaya, kumari, kahit na magtitiis na lang po ako sa sulok na tutulog sa isang bangko. Ganun na nga lang, magtitiis na lang. Wala na akong... Pero kung babaguhin mo ang ugali mo, papasok at papasok ka sa bahay, hindi pwedeng hindi. Tanungin po natin si Attorney David tungkol sa, alam naman po nating lahat na hindi ho tama at bawal ang manakit ng kapwa. Sa nangyari pong sasama ng loob ni Nanay Adorasyon, parang nasabi niya na napukpok niya ng bato si Mang Erning. Kung sakasakali, wag naman sana, ano po bang pwedeng ikaso ni Mang Erning sa kanyang kinakasama? Sa kaso na yan, pwedeng slight physical injury. Depende kung ano yung degree ng naging injury. Kung hindi siya nakapasok ng 1 to 9 days, may kasong kulong kriminal yon at pwede pa rin makulong si Aling Adorasyon kung talagang mapatunayan na nagkaanuhan siya doon. Marami pong salamat, Attorney David. Hans, sa ating mga sausawero at sausawera, narinig na nila ang panig ni Tatay Erning at ni Nanay Adorasyon. Saan ba sila mas pumapanig? Boto Hans na, mahirap to. Meron tayo ngayon 2 tao na magkasama na ng mahigit 22 taon. Sinasabi nilang mahal pa naman nila ang isa't isa. Pero bakit parang hindi na sila magkasundo pag sila ay magkasama? Nasa puti si Ate Adorasyon, nasa pula naman si Kuya Erning. Sino ba ang mas kapanipaniwala sa kanilang mga ikinikwento? First round ng ating botong hands. Pula ba kayo o puti? Itaas na yung mga botong yan. Go! Abat siyang, ha? Mukhang ang ating mga sausawero at sausawera, pareho ng mag-asawang ito ay hindi rin magkasundo sa isang desisyon lamang. Kasi may nakikitang puti, may nakikitang pula. So, ibig sabihin siguro may punto naman silang pareho. Yun nga lang, they are not meeting halfway, kumbaga. So back to you muna. Yan ang result ng ating first round ng Botong Hands. Mga kapatid, kakausapin naman po natin ngayon ang anak ni Aling Adorasyon na masama rin po ang loob sa kanyang stepfather na si Mang Erning. Narito po si Erlinda Cayabyab. Pasok! Erlinda, gaano katotoo na masama ang loob mo sa iyong tatay-tatayan? Isang grabe po yung galit ko sa kanya. Bakit ka galit sa kanya? Ginagawa po niya sa anak ko, sa akin po. Ano pong ginagawa niya? Talagang nandiyan po lagi yung niya yung anak ko, mga anak ko sa isang bagay na wala namang kabagay-bagay. Tapos kanya minsan, nila ako kumikibo, ma'am, kasi po naiya ako dahil tinuturong ko pala siya magulang ko. Mga kapatid, mas marami pa po tayong aalamin mula kay Ate Erlinda. Magbabalik po ang nag-iisang talakserya sa telebisyon, ang Face to Face. Sa loob ng mahigit 20 taon, sila ba nagtatrabaho? Ako lang. Wala naman sila mga trabaho Hindi, wag mo sabihin na sa loob ng Napakasakit 20 din taon naman kayo. mo kasi, Mang Erning, na mapagsalitaan nyo sila ng ganun. Hindi ko pwedeng aminin yun. Yun ang hindi ko maaamin ang magsalita ko ng gano'n sa kapwa ko. Harapin mo, face to face! Don't go away! Magbabalik ang Face to Face dito sa TV